Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Ashraf Alimoda, shoutout kay Marbo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ngumiti si Han Sanchen, ang pinag-uusapan mo ay dapat tungkol sa pagnanais na kunin ang negosyo sa Yetian City. Mr. Han, alam mo ba? Tanong ni Shangguan Qingyi na nagkukunwaring ignorante. Han Sanchen gave a helpless smile, then shouldn't I know? Walang maghihintay sa akin dito ng walang dahilan, lalo na teritoryo ng isang sikat na tindahan ang lugar na ito, dahil may paghihintay, dapat may dahilan, lahat tayo ay may sapat na gulang, at pinakitunguhan ko lamang si Joyong at ang iba pa ng maling kagandahang asal, ayaw ni Han Sanchen na mag-aksaya ng oras dito. Tsaka medyo nagtiwala siya sa Shangguan family kaya natural na dumiretso siya sa punto. Ngayon, nandito na lahat ang Zhou family, Shangguan family, at Cao family, kaya lilinawin ko lang. Maaari tayong magtulungan, at ito ay isang napakalapit na kooperasyon. Kung lahat ng tatlong kumpanya ay interesado, maipapangako ko na ang mga pagkakataon sa pagitan ninyo ay magiging patas at pantay. Iisa lang ang hiling ko, at iyon ay ang magtulungan ang lahat para magawa ang mga bagay na uunlad sa hinaharap. Kapag ang aming negosyo ay sapat na malakas, maaari kong garantiyan na kayong tatlo ay magkakaroon ng husay na pagpapabuti kapwa sa pananalapi at sa paglilinang. Ganyan ang ugali ko. Natapos magsalita si Han Sanchen at hinintay ang sagot ng tatlong tao. Si Joyong ang unang nagpahayag ng kanyang posisyon, ipinahayag ko na ang aking intensyon sa bagay na ito kay Mr. Han dati, dahil nandito na ang pamilya ng Shangguan at muling nagpahayag ng mas malinaw na saloobin si Mr. Han, lilinawin ko ito. Susuportahan din ng pamilyang Zhou ang lahat ng aktibidad ni Mr. Han nang walang pag-aalinlangan, gaano man kalaki ang mga pagkalugi na dulot ng mga aktibidad na ito, hindi tayo kukurap. Ang pamilyang Cao at ang pamilyang Zhou ay palaging may iisang isip, at ang pamilyang Cao ay tiyak na susunod sa pamilyang Zhou at ikaw, Mr. Han, kahit buhay o kamatayan, anuman ang mga paghihirap. Tumanggaw si Han Sanchen at tumingin kay Shangguan Qingyan at Shangguan Qingyi. Ngumiti si Shangguan Qingyan, at pagkatapos ay tumingin kay Shangguan Qingyi. I am already old, sooner or later, ang kinabukasan ng Shangguan family ay kay Qingyi. Sa makatuwid, Qingyi, ikaw na ang baalang magpahayag ng iyong paninindigan sa lahat ng bagay. I think this is the best attitude for our Shangguan family. Ginawa ito ni Shangguan Qingyan, hindi lamang sa intensyon na isuko ang kapangyarihan, ngunit sa parehong oras, nagbigay din siya ng isang napakabanayad at magandang galaw ng hindi nakikita. Pagkatapos ng lahat, ang Shangguan Qingyi ay nangangailangan ng magandang figure at magandang mukha. Kung susundan niya ng matagal si Han Sanchen in the future, siguradong ibang atensyon ang matatanggap niya. Itong diin, kahit na ito ay hindi isang relasyon sa pagitan ng isang lalaki at isang babae, ay palaging isang mabuting kaibigan. Kung wala siya, ang mundong ito ay minsan isang mundo ng mga anyo. Kung maganda ang hitsura mo, natural na magkakaroon ka ng ilang natatanging mga pakinabang. Marahan na ngumiti si Shangguan Qingyi at sinabing, mula sa sandaling na natili tayo rito sa paghihintay kay Mr. Han, ang pamilya ng Shangguan ay talagang nagpasya na manindigan ng matatag kay Mr. Han. So, if you want to ask me what Shangguan's attitude is, I think action is the best answer. Ngumiti si Han Sanchen na may kasiyahan, bagaman tila walang sinabi si Shangguan Qingyi, sa katunayan ay wala na siyang sinabi pa. Okay, kung ganun, balik muna tayo sa Yetian City. After that, we can discuss our next plan while walking along the way. Joyong, Cao Shen, at Shangguan Qingyi ay tumanggo, sumunod kay Han Sanchen, at tumayo at nagtungo sa Yetian City.
Dahil sa malaking bilang ng mga tao at sa pangangailangang magmadaling makaalis sa saklaw ng impluwensya ng sikat na tindahan sa lalong madaling panahon upang maiwasang mablock ng mga reinforcement, nagmamadaling naglakbay ang grupo ng mga tao sa harapan, ngunit kinailangang magdahan-dahan sa likod dahil sa mga pisikal na problema at iba pang mga isyu. Gayunpaman, ang magandang balita ay sa wakas ay nakalabas na tayo sa danger zone, kahit medyo pagod na kami at medyo mabagal ang proseso, sobrang relaxed ang mood namin. Sa gabi, ang grupo ng mga tao ay nakahanap ng isang liblib na lugar upang makapagpahinga at nagsimula ng apoy upang magluto. Natural na magkakasama ang mga disipulo, habang pinangunahan nina Han Sanchen at Ivory ang Cao Shen, Zhou Yung, Shang Guanqingyan at Shang Guanqingyi na maglagay ng apoy, magluto ng kaunting init, at magpainit ng alak. Mula sa malayo, ang buhay sa tabi ng apoy ay napakasaya, bukod dito, si Han Sanchen ang nagluluto ng barbecue, at ang bango ng karne ay umaalingaw-ngaw, na nagpapalasing sa iyo sa amoy. Pero halata naman na hindi lang katuwaan ang ginawa ni Han Sanchen, ngayong gabi, may laro siya kung saan gusto niyang magtulungan ang 4 na tao. Nang matapos ni Han Sanchen ang pag-ihaw ng barbecue ay ipinamahagi niya ito sa 4 na taong naruroon. Si Ivory ay nagbuhos din ng isang mangkok ng alak para sa kanilang 4 sa isang napapanahong paraan. Tumalikod ang dalawang mag-asawa at kinuha ang mga mangkok ng alak. The local conditions are limited, so the reception is not good enough. Please bear with me. We, husband and wife, will do our best. Pagkatapos magsalita ni Han Sanchen, kinuha niya ang wine bowl at ininom lahat sa isang lagok. Kuya Han, magalang ka, wag na nating banggitin na likas na masarap ang alak mo, itong karne lang ay nakakapaglaway kapag naaamoy nila. Natapos ang pagtawa ni Zhou Yung at ininom ang alak sa bowl sa isang lagok, tapos na. Oo, libo-libo ang mga mahuhusay na tao sa mundong ito, at hindi mabilang ang mga mayayaman, gayunpaman, ilang tao sa mundo ang makakain ng karne na inihaw mismo ni Mr. Han. Ay, tama na. Uminom din si Cao Shen pagkatapos niyang magsalita, mangkok na puno ng alak. Marahan na ngumiti si Shang Guanqingyi. Alam ng lahat sa mundo na walang kapantay si Han Sanchen sa paglilinang at ang kanyang mga kasanayan ay kamangha-mangha, ngunit natatakot ako na hindi malalaman ng mga tao sa mundo na ang mga kasanayan sa pagluluto ni Han Sanchen ay parehong kamangha-manghang, kinakain, ito ang karne. Tumanggaw si Shang Guanqingyan, ngayon, masarap ang alak, masarap ang karne, at ang pinakamahalaga, magagaling ang mga tao, masarap man ang pagkain o hindi, sa katunayan, maraming beses na hindi ang pagkain mismo, kundi ang kapaligiran ng pagkain ang mas mahalaga. Ngayon, tama na, hindi na kailangang maging magalang kayong dalawa. Inubos din ng alak ng Shangguan ang kanyang anak na babae. Si Su Yingxia ay hindi rin idle, pagkatapos ng mabilis na pagbuhos nito para sa lahat, kinuha niya ang karne sa kamay ni Han Sanchen at sinabing, bihira lang ang lahat na magkakasamang mag-iinuman, ang aga pa naman ng gabi. I'll do this for you. Halika at gawin ito, maaari kang makipag-chat sa lahat. Tumanggaw si Han Sanchen, at hindi rin nakaimik si Xiao Tao habang pinapanood si Ivory na kunin ang trabaho. Nagkusa siyang tulungan si Ivory na gawin ang gawain ng walang salita sa buong oras. Kahit na wala siyang karanasan sa lipunan, alam niya na sa oras na ito, ang pinakamabuting bagay para sa kanya ay ang manatiling tahimik. Okay lang. I want to discuss with you. Mr. Han, please speak. Tumanggaw si Han Sanchen, tama na. Naniniwala ako na narinig ng lahat ang tungkol sa digmaan sa mga sikat na tindahan, sa totoo lang, bagamat nanalo tayo ng epikong tagumpay sa labanang ito, napakalubha rin ng mga nasawi. Ngayon, bagamat tumanggap ako ng maraming tao mula sa mga sikat na tindahan bilang mga disipulo, ang kabuuang bilang ay 10,000 lamang. Ang bilang ng mga tao na ito ay hindi masyadong marami, gayunpaman, kung nais nating gamitin ito upang harapin ang malamang na pag-atake ng mga sikat na tindahan, o ang pagsakal ng iba pang malalaking puwersa, nag-aalala ako na ito ay mahirap. Sa puntong ito, tumingin si Han Sanchen kay Zhou Yung, at saka, kahit na hindi gumanti sa atin ang sikat na tindahan, ang sikat na tindahan ay uunlad ng mas malaki at mas malaki sa hinaharap, at palaging may sapat na mga tao na magbabantay dito. Nakipag-chat ako kay Kuya Joe noong mga oras na iyon, nabalitaan ko na si Kuya Joe ay may Jox Ian Village,
kaya? Jo-young ay ngumiti, Mr. Han. Tumango si Han Sanchen, eksakto, ang Yetian City ay nangangailangan ng maraming tao, at sa bagay na ito, sa tingin ko si Kuya Jo ang dapat ang pinakamakapangyarihang tao. Marahan na ngumiti si Jo-young, bagamat halatang pinipigilan niya ito, ngunit may kaunting pagmamalaki pa rin sa kanyang mga mata. To be honest, sinabi ni Mr. Han na kahit na bumaba ang bilang ng mga tao na kumukuha ng mga sikat na tindahan sa Joseon-juang nitong mga nakaraang taon, marami pa rin ang ipinagmamalaki sa Joseon-juang, hindi tumitigil ang pagpili ng mga elite. Matagal nang naghihintay ng mga pagkakataon si Jo-young, kaya natural na maaga pa siyang nakaipon ng maraming talento. I will write a letter now and ask these people to report to Yetian City. Natuwa si Han Sanchen, ilang tao ang maaaring dumating. Hindi bababa sa 10,000. Sinabi ni Han Sanchen, napakahusay, ngunit ang bilang ay hindi pa rin sapat, ang gusto ko ay ang pangwakas na lakas ng sikat na tindahan ay dapat umabot ng hindi bababa sa 100,000 antas. Ang Han Sanchen ay pupunta sa Burning Bone City, at ang bagong nasakop na lungsod ay mapupuno lamang ng mga numero. Sa makatuwid, ang bilang ng 100,000 ay talagang pinakamababang inaasahan ni Han na 3,000. Gayunpaman, napakahirap mag-recruit ng napakaraming tao ng sabay-sabay, kaya may paraan ako. Napatingin si Han Sanchen sa 4 na taong naruroon. Ito lang na bagaman kasalukuyang iniisip ni Han na ang pamamaraang ito ay lubos na magagawa, kung ito sa wakas ay magkakaroon ng hugis ay depende sa kung paano mo ito nakikita, sabi ni Han Sanchen. Nang marinig ito, sina Cao Shen, Jo-young, Shangguan Qingyi at Shangguan Qingyan ay hindi maiwasang mapatingin sa isa't isa. Sa kasalukuyan, ang kakulangan ng lakas tao na binanggit ni Han Sanchen ay talagang isang malaking problema, at lahat ng naruroon ay alam ito. Sa makatuwid, natural na gustong lutisin ng lahat ang problemang ito. Pagkatapos ng lahat, ang lahat ay nasa isang sitwasyon ng kapwa-kasaganaan. Ngayon, nagmungkahi ng solusyon si Han Sanchen, para sa kanila, sa katunayan, hindi mahalaga kung ang pamamaraang ito ay ang pinakamahusay na solusyon, hanggat ito ay iminungkahi ng Han Sanchen, lahat ay handang tawagin itong pinakamahusay na solusyon. Kasi ang core ng investment nila ay Han Sanchen, natural, theoretically speaking, ang Han Sanchen ay natural ang pinakatama at tanging sagot. Anumang isyo na binanggit niya ay malinaw na kung ano ang pinakahandang gawin ng lahat. Kuya Han, huwag kang magalang sa pagitan namin, dahil nasa iisang bangka tayo, kung may problema ka, magsalita ka lang at sabay nating lutasin. Oo, mabuti ka, lahat ay mabuti, ikaw ay masama, at lahat ay masama, lahat tayo ay isang komunidad ng tadhana. Kahit anong sabihin mo ay kung ano ang iyong sasabihin. Oo, pareho ang ibig sabihin ng pamilya ng Shangguan. Malinaw na ipinahayag ni Cao Shen, Jo-young, at Shangguan Qingyi ang kanilang mga paninindigan. Natural, ayaw ni Han Sanchen na magdetalye sa oras na ito, at diretsyong sinabi, upang mabilis na magtipon ng mga tropa, gusto kong magpatibay ng sistema ng magkasanib na puwersa. Joint Force System. Ano itong concept? Oo, hindi namin masyadong naiintindihan kung ano ang Joint Force System. Ngumiti si Han Sanchen at nagpaliwanag, ang tinatawag na Joint Force System ay nangangahulugan na ang lahat ay nagtutulungan upang gawin ang isang bagay, kayong lahat ay 3 malalaking pamilya, kaya naniniwala ako na mayroon kayong ilang mga tao sa ilalim ng bawat isa. I hope that while Yetian City is recruiting city defense personnel, kayong 3 ay makapagpadala ng ilang tao para pandagdag sa city defense. Of course, you don't have to worry, the adjusted troops are not actually our troops, they are still your own people, it's just that you use them for the defense of Yetian City. Kung walang digmaan, ang iyong mga tao ay iyong sariling mga tao, at maaari mong ayusin ang mga ito ayon sa gusto mo. Hanggat sa panahon ng digmaan, ang lahat ng mga lalaking ito at mga kabayo ay magiging mga kawal ng Yetian City at nasa ilalim ng aking pamumuno. Pero may benefits din sa'yo. The troops provided will be trained by me. In other words, kahit gaano pa karaming elite ang binigay mo sa akin noon, bibigyan kita ng mas malakas na mga elite na may parehong bilang sa malapit na hinaharap. I can even say without exaggeration that these stronger elites are enough to form an invincible brigade. Napakalakas ng pangkat na ito,
Kung gagamitin mo ito ng pribado sa hinaharap, maaari itong maging dibisyon ng iyong hari sa isang tiyak na lawak. Ang Panginoon ng Hari ay maaaring ganap na maprotektahan ang iyong pamilya at ang iyong personal na kaligtasan, kaya sa isang tiyak na lawak, maaari itong ituring bilang isang benepisyo na ibinibigay ko sa iyo. Ano sa tingin mo? Sa ganitong paraan, bagamat hindi masasabing nalutas ni Han Sanchen ang lahat ng mga problema sa lakas tao, maaari niyang malutas ang ilan sa mga kagyat na pangangailangan ng pagtatanggol ng Yetian City sa pinakamalawak na lawak. Ang pinakamahalagang bagay ay, gaya ng sinabi ni Han Sanchen, ang mga pamilyang ito ay magiging kanilang mahahalagang pamilya sa hinaharap, kung mayroon silang mga tropa na espesyal na sinanay ng kanilang mga sarili, kung gayon ang kanilang pang-araw-araw na pagbabantay sa hinaharap ay magiging perpekto din. Kung gayon, ang mga ito ay maaaring ituring na Han Sanchen na namamahagi ng mga benepisyo sa iba't ibang mga ministeryo ng maaga. Sa hinaharap, masisiguro ng mga taong ito ang kaligtasan ng kanilang sariling mga tao. Kumunat ang noo ni Shang Guanqingyi, bahagyang nagulat. Hindi niya talaga akalain na gagamitin ni Han Sanchen ang pamamaraang ito. Maganda ba ang pamamaraang ito? Siyempre naman, dahil sinusuportahan nila ang Han Sanchen, kahit na sila ay isang maliit na lokal na puwersa ng Han Sanchen, kung kinakailangan sa normal na panahon ng digmaan, kapag gusto ni Han Sanchen na magpadala sila ng mga tropa, sila mismo ay dapat magpadala ng mga tropa, pera at pagsisikap. Kahit na hindi sila maglakas loob na tulungan ang Han Sanchen para sa kapakanan ng kita, dapat nilang gawin ito ng pribado. Sa makatuwid, walang salungatan sa bagay na ito. Ngunit sa kabilang banda, malaking benepisyo ang kanilang natamo sa bagay na ito. Ibig sabihin, ang kanilang mga tropa ay maaaring makakuha ng personal na patnubay mula sa Han Sanchen. Ano ang konsepto? Na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!